What's up mga ka-homies? Isa sa mga makukulay na kwento ni Jesus sa mga tao ay ang talinghaga ni Lazaro at ng isang lalaking mayaman. Ang mayaman ay nakadamit ng kulay ube habang kumakain at si Lazaro naman ay nasa labas ng pinto, nababalutan ng sugat at umaasang kahit yung mga tirang pagkain na nahuhulog mula sa lamesa ay kanyang matikman. Sa bandang huli, kapwa sila namatay, subalit magkaiba ang kanilang naging katayuan. Nabaliktad ang kanilang sitwasyon kung saan si Lazaro ay kapiling ni Abraham sa maayos na kalagayan habang ang mayaman naman ay nasa gitna ng dagat ng apoy. Bakit nangyari ito sa kanila? Si Lazaro, sa kabila ng kanyang pangangailangan, ay hindi nawala ng pag-asa sa kabutihan na magmumula sa mayamang lalaki. Samantalang ang mayamang lalaki naman, sa kabila ng mabuti niyang kalagayan, ay hindi man lang napansin ang pangangailangan ni Lazaro. Ang isa ay may maaliwalas na pag-asa, habang ang isa naman ay bulag sa katotohanan. Sa katuruan ng ating simbahan, may tinatawag tayong sin of omission. Ito ay ang kawalan ng pakialam sa pangangailangan ng iba. Ito ay ang pag-iwas sa pagkakataon na makagawa ng mabuti sa isang tao o sa ating lipunan. Yung tipong nagbubulag-bulagan tayo sa mga malalagim na katotohanan at pinipili natin na manahimik, umiwas ng tingin, magmaang-maangan na tila walang nangyayari sa ating paligid. Mga ka-homies, hindi na natin maikakaila na sobra-sobra na ang kasakiman ng maraming tao na pinagkatiwalaan ng bayan ng kanilang pinaghirapang ambag na buwis. Pinapaikot na tayo ng mga galawang tiwali, kurap, pagnanakaw, pandarambong, panloloko ng mga taong dapat sana'y kumikilos para makatulong sa bayan. Ang masama, lalo pang lumalakas ang kanilang loob dahil sa hinahayaan natin sila sa kanilang ginagawa. Wala ba tayong pakialam sa kasalukuyan at sa hinaharap ng ating bayan? Alam niyo mga ka-homies, ang paglago ng kasamaan at katiwalian ay magpapatuloy kung hindi tayo kikilos at makikialam. Malulugmok ang ating bayan sa kahirapan kung hindi natin imumulat ang ating mga mata, kung hindi tayo magmamatyag sa ating paligid, kung hindi tayo lalabas ng pinto para tulungan ang mga Lazarong nagugutom, nakahandusay at sugatan. Oras na para gumising sa bangungot ng kasalukuyan upang magbukang liwayway naman ang liwanag ng kabutihan at katotohanan. Sana mabuhay sa ating pagkatao ang diwa ng pakikialam at tamang pagkilos upang mabago natin ang buhay ng mga Lazaro sa ating bayan. Hanggang sa muli mga ka-homies.